Bago ko simulan ang kwento, dalangin ko sa ating Panginoon, bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin yung mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christe. Amen. Bago tayo magsimula mga kaibigan, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe na rin po sa ating isang channel na SMCE Compilation. Mga mahahabang kwento po ang ina-upload natin doon, tag 3 to 5 hours mga kaibigan. Monetize na po siya sa membership, sa mga gustong magpa-member sa channel na yon. At sa mga super chat, pwede na rin po doon mga kaibigan. Kung nais nyong magsuporta, click nyo lamang po yung join button. Ilalagay ko na lamang po yung link sa comment section mga kaibigan ko. Marami po tayong mga viewers doon, umaabot ng 2,000, 3,000 Pero yung subscriber ay nasa 700 lamang. So, hindi pa po sila handa na suportahan ang ating mga kwento pero nakikinig naman. Gayon paman, nasa sa inyo na rin po kung ayaw nyo o hindi. Basta ako, naanyayahan ko talaga kayo na sana i-click nyo po yung subscribe button at notification bell para updated sa mga bago nating video. So yun lamang po, maraming salamat and God bless you all. Magandang araw o gabi sa lahat ng nakikinig sa programang ito, lalong-lalo na sa ating butihing narrator Sir Alex. Ako po ulit si Inday ng Zamboanga del Norte at nabuhay uli para magbahagi ng bagong kwento pero matagal na po itong nangyari. Dito pa rin po sa lugar ng Lanao del Norte. Hindi ko na lang babanggitin ang pinaka-eksaktong lugar bilang pagbibigay respeto. Karanasan ito ng aking hipag na si Sara Mea. Nangyari noong mga panahon kung kailan 25 anyos pa lang siya. Ilang dekada na ang nakalilipas, ngunit ito po yung pinaka hindi nila makakalimutan na karanasan tungkol sa aswang. Araw-araw ay wala ang mister niya sa kanilang bahay buhat ng nagtatrabaho ito. Kaya ang kasama niya lang lagi ang mga anak na parehong babae. 5 taong gulang ang panganay at 3 taon naman ang bunso. Isang araw, iniwan niya ang mga bata sa bahay na naglalaro dahil naglalaba siya sa balon. Dati niya naman itong ginagawa kasi nasa bandang unahan lang naman ang balon na ito, pababa ng konti. Kaya mula roon, makikita niya kung may taong paparating o pupunta sa bahay nila. At malalaman niya rin kung may ibang tao kasi yung aso nila tumatahol talaga yon at nangangagat pa kung kaya nakatali lang. So habang abala sa paglalaba, nagtataka si Sara Mea pagkat yung aso nila ay balisa, umaalulong tapos para bang gustong kumawala sa pagkakatali nito. Hindi naman ganun ang ugali ng kanilang aso kaya medyo nanibago siya sapagkat nakakapanindig balahibo ang alulong. Dala ng pagtataka Sir Alex, ay dali-daling tumayo si Sara Mea. Inangat-angat ang ulo upang malaman at makita kung sino at ano ang inaalulungan ng kanilang alaga. At dahil wala naman po siyang nakikita, sa inis nito ay agad na nagtungo sa kanilang bahay na may dalang pamalo para patigilin sana ang aso sa kakaalulong nito. Ngunit hindi tumigil ang aso at hindi rin po ito natakot sa pamalo. Tayo ng tayo na gusto talagang kumawala sa pagkakatali tapos may tinitignan sa bandang unahan. Pagkalingon ni Sara Mea sa direksyon na yon, tapat lang ng kanilang kubo, merong isang lolo na nakatayo at may dalang basket na palatandaang may nilalako. At dahil sa bahay nga nila nakatingin, tinawag ni Sara Mea ang matanda na dali-dali at paugod-ugod namang lumapit. Tapos ang lapad daw ng ngiti nito abot hanggang tenga. Ngunit habang papalapit, yung aso na may halos magwawala na. Ano ka ba, Brownie? Matanda lang yan, para kang baliw ah. Relax.
Tumigil at kumalma naman ng aso pero nakabahag ang buntot. Nang nasa malapit na ang lolo, unang napuna ni Sara Mea ay punong-puno o itim na itim ang mga ngipin nito na para bang simula pagkabata ay hindi nakaranas magsipilyo. So tinanong niya ito, "Ano ho ang nilalako niyo, lolo?" Siya Inday, bilhan mo ako ng dilis. Masarap ito sapagkat hindi maalat. Natural na gawa yan. Masarap din ihalo sa munggo. O kahit na anong gulay. Sige na, bumili ka. Nang dahil naawa si Sara Mea sa matanda, alam niya kasing malayo ang nilalakad nito. Malalayo rin kasi ang agwat ng mga kabahayan doon. Tapos hirap pang maglakad. Bumili siya ngayon ng 2 supot. Sige lolo, teka lang, hintay lang po muna sandali ha at ako'y kukuha lang ng pambayad. Oo Inday. Makaraan ng ilang sandali. Eto na po lolo. Sige po, maraming salamat at ako'y maglalaba pa. At yun na nga, pagkaabot ng bayad, babalik na sana si Sara Mea sa paglalaba. Kaso napansin niyang hindi umaalis ang matanda na para bang may iniisip ito na malalim. Napansin din ng aking hipag na yung kanilang alagang aso ay kawag ng kawag ang buntot na akala mo may gustong sabihin. Lolo, kulang ho ba yung aking bayad? Ngumiti naman daw ang matanda at sinabing hindi. Sagot nito, kasi Inday, gusto ko sanang uminom ng tubig kung okay lang. Ay, hindi mo naman kagad sinabi kanina. O sige ho, sandali lang at ako'y kukuha. Agad na binigyan ni Sara Mea ng tubig ang matanda. Pagkatapos uminom, imbis na aalis ay umupo ito sa upuang kawayan sa may silong ng kanilang bahay. Kumbaga, parang walang balak na umalis. Hindi niya naman magawang tabuyin kasi nga parang ang pangit naman nun, di ba? Sabi niya, nagsisi siya kung bakit bumili pa ng paninda. Ay nako, paano kaya to? Naantala tuloy yung aking ginagawa. Makaraan ng ilang minuto, biglang bumaba ang 2 bata at naghabulan sa silong dahil meron silang pinag-aagawan. Napansin ni Sara Mea na itong matandang ito, Sir Alex, ay panay tingin sa 2 niyang anak. Halos hindi kumukurap na alam mong seryosong nakatitig. Sambit ng ina, "Tama na yan mga anak. Makyat na kayo. Hindi pa ako tapos maglaba. Sige na." Sa nakita niyang reaksyon sa matanda, kung ano-ano na ang naglalaro sa kanyang isipan. Baka rapist daw ang matandang ito na baka pag iniwan niya ang mga bata ay bigla na lang pukpukin ang mga ulo. Tapos tangayin, di ba? Anong magagawa ng bata wala namang lakas. Hindi rin maprotektahan ng aso kung sakali kasi nakatali ito. At sa kadahilan ng ilang minuto na ang lumilipas, nagsalita na talaga si Sara Mea. Ngunit kahit pinaringgan na ang matanda na maglalaba pa siya sa balon, ay hindi talaga ito umalis, Sir Alex, kung kaya nang dahil doon. Nagkunwari siya na ipagpabukas na lang ang mga labahin na yon. Dahil aniya, aasikasuhin na lang muna ang mga anak sa bahay. Doon pa lang daw tumayo ang matanda. Pagkatapos ay nagpaalam. Aalis pala ako para maubos itong aking paninda. Sige Inday ha, dito na ako. Nang makasiguradong wala na ang matanda, bumalik na siya sa balon at tinapos ang paglalaba. Pagsapit ng dapit hapon, maagang nagsaing si Sara. Darating kasi ang kanyang asawa. Nanguha siya ng mga dahon upang maggulay. Tapos naisipan niyang magprito rin ng dilis na nabili sa matanda. At habang namimitas sa kanyang maliit na garden, ilang sandali ay dumating na nga ang kanyang mister na may bitbit na isdang malaki at kung ano-ano pa na agad inabot sa kanya. Tamang-tama mahal, meron akong isda malaki ito. Ihalo mo dyan sa mga gulay tapos
Ang iba gawin mong inununan. Uy, ang dami nito ah. Oo, kasi nakasahod. O ito pala yung sobrang pera. Ay salamat, nakasahod na rin kayo sa wakas. Maraming pinamili ang mister niya tulad ng mga sardinas o yung mga ready-made na mga pagkain, Sir Alex, dahil nakasahod na nga. Kapag kasi sa gobyerno, kalimitan matagal talaga ang sahuran. Kaya imbis na magprito ng dilis, yung isda na lamang ang hinalos sa mga gulay tapos yung iba ay pinaksiw upang hindi agad masira kahit na 3 araw pa. So, yung dilis ay ilang araw yun na nakatago lang sa basket. Pagkalipas ng ilang linggo, isang araw, habang nagwawali si Sarah, bigla na lang sumulpot doon yung matanda at nag-alok ulit ng mga tuyo. Buhat ng hindi pa nga nagagalaw yung dilis na nabili niya rito, ay hindi muna bumili si Sarah. Ay, sa susunod na lang lolo, hindi ko pa nagagalaw yung nabili ko sa inyo eh. Saad ni Sarah at nagpatuloy na sa pagwawali sa likurang bahagi ng bahay. Hindi niya napansin na merong dalang bayabas ang matanda kasi nakasilid ito sa basket. Agad binigay sa mga batang nasa loob na nakatanaw lang sa ginagawa ng nanay. Mga bata, bayabas, masarap ito. Dali-dali kunin nyo at ako'y aalis na. Dali-dali namang bumaba ang 2 paslit at nagunahan sa pag-abot ng bayabas tapos bumalik agad sa loob. Matapos noon ay agad tumalikod ang matanda at umalis. Sinundan ito ni Sarah Mea para sana magpasalamat kaso nakakapagtaka na bigla na lang itong naglaho. Tumakbo pa siya noon sa unahan pero wala na raw talaga. Asa na kaya yun? Ang bilis namang maglaho. Mahina naman yun maglakad. Habang nagsasalita ay napakamot na lamang siya sa ulo. Hindi binigyang maling kahulugan ang biglaang paglaho ng matanda basta nung hindi na niya ito mahagilap ay bumalik na lang kaagad siya sa kanilang bahay at nagwalis. Hindi niya rin pinag-isipan ng masama ang mga bayabas na binigay sa mga bata kasi prutas lang naman po yun. Pagkatapos yung mga anak niya ay lagi namang kumakain ng bayabas dahil meron po silang tanim nun sa likod na wala lang hinog nung time na yon. Samantala, sarap na sarap ang 2 paslit sa kinakaing bayabas at naubos talaga nila ito. Pagsapit ng gabi kung kailan nakahiga na ang mag-ina tapos na silang kumain ng hapunan, maya-maya ay bigla na lang daw nag-iiyak ang 2 paslit dahil sobrang sakit ng tiyan ng mga ito. Tanong ng mister, bakit sumakit ang tiyan ng mga bata ay pareho lang naman tayo ng kinain? Hindi ko rin alam. Agad na kumuha ng langis ang babae, pagkatapos ay hinaplusan ang tiyan ng mga anak. Ngunit makalipas ang ilang minuto ay hindi pa rin nawawala ang sakit kung kaya medyo nag-aalala na ang mag-asawa. Kaninang umaga, ano bang kinain ng mga ito? Sa tanong na yon, doon pa lamang naalala ni Sarah Mea na binigyan ang mga bata ng bayabas ng matandang naglalako ng tuyo. Ano? Sinong matanda? Yung naglalako ng tuyo, hindi ko naman kilala kasi parang hindi taga rito. Baguhan yata, mahal. Naku, bakit mo naman tinanggap? Pinakain pa sa mga bata hindi mo kilala yung tao. Diyos ko, hindi ko naman alam na ganyan ang mangyayari. Tanggap ng tanggap agad Alam namang hindi kilala. Paano na lang kung may balak na masamang tao na yun? Tingin ko nabati ang 2 ito Dahil doon, kahit gabi na nakapagdesisyon ang mag-asawa na ipatingin ang mga bata sa isang manggagamot na si Apo Intong. Dinaanan nila ang ate ni Sarah Mea at sila ay nagpasama roon. Ate, pahipan natin kay Apo Intong itong 2 anak ko. Baka mawala ang sakit ng tiyan. Hindi makakatulog ng mga ito Ano bang nangyari dyan? Sumakit ang tiyan. Kasi kumain ng bayabas na bigay ng matanda. Sinong matanda? Hindi ko rin po kilala Naglalako ng tuyo at saka mukhang mabait naman po yun. Nako, mabait
Kung minsan hindi mo talaga masasabi base sa itsura ng tao. Baka may balak na masama. Sige tara, samahan ko kayo. Agad na silang nagtungo sa manggagamot. Pagdating doon, ginamot ang mga bata. Sabi nito, "Ala, mabuti at dinala nyo kaagad dito. Ang mga anak ninyo ay kukunin ng aswang oh. Dadahan-dahanin ito hanggang mamatay. Aakalain yung normal na sakit lang pero kagagawa ng aswang." Sa kanilang narinig, talagang kinikilabutan ang mag-asawa. Hindi nga nagkakamali ang mister ni Sarah Mea sa hinala nito sapagkat ang dahilan ng pananakit ng tiyan ng kanilang mga anak ay ang kinain na bayabas mula sa matanda na ayon sa manggagamot, isa umanong aswang na may maitim na balak sa dalawang bata. At ang nakakasindak pa, Sir Alex, sabi ng isang bata, nandoon daw sa silong ng bahay nila kanina yung matandang nagbigay ng bayabas. Kinakausap daw siya nito kaso hindi makapagsalita o makasagot bunsod nang nangingibabaw ang pananakit ng tiyan kung kaya iyak lang siya ng iyak. Sa sinabi nito, talaga namang nagulat silang lahat. So ayun na nga, pagkatapos hipan ang pusod ng mga bata, unti-unting naglaho ang pananakit ng tiyan ng mga ito hanggang sa di nagtagal ay tuluyan na ngang gumaling. At para makasigurado na hindi malapitan ng mga masasamang nilalang, binigyan ng mga pangontra ang dalawang paslit. Sa bahay na sila ng ate ni Sarah Mea nagpalipas ng gabi sapagkat natagalan sa kwentuhan dahil sa nangyari. Kinabukasan, Sir Alex, naalala ni Sarah ang mga dilis na nabili niya sa matandang naglalako kaya naisipan niyang kunin at itapon. Ngunit nang tignan niya ang basket, nakakapagtakang binalot ng uod. At nang binaba, binuksan at tinignan, halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nasilayan. Sa maniwala kayo o hindi, maliliit na daliri ang bumungad sa kanyang mga mata na sa pagkakalarawan ng aking hipag, parang pinatuyong daliri ng kamay at paa ng mga bata. Halos bumaliktad ang kanyang sikmura sapagkat bukod sa uod nang binuksan ang plastik, napakatindi ng amoy nito. Kagad niyang inilibing ang mga daliring yon. Matapos ang kagimbal-gimbal na karanasan, nag-iingat na talaga ang mag-asawa lalo na si Sarah Mea. Hindi na basta-basta bumibili ng kung ano-ano at hindi na rin tumatanggap ng kahit na anong pwedeng kainin mula sa di kilalang tao, mapaprutas man yan o pagkain. Bahala na walang uulamin. Ang importante ay ligtas ang kanilang pamilya, lalo na ang mga bata, sa kapahamakang dala ng mapanalasang aswang na kung minsan ay nagpapanggap na mabait upang makapambiktima. Ngunit kung may pananampalataya ka sa Diyos na may likha, hindi ka talaga pababayaan. Kailanman ay hindi magtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan. At dito na po magwawakas ang kwentong ito. Nakakapanindig balahibong karanasan ukol sa pinatuyong daliri ng bata. Hanggang sa muli, Inday ng Zamboanga del Norte. Kabilang ako sa mga taong lohika at sayantipiko ang pinagbabasehan bago paniwalaan ng isang bagay o pangyayari na may kaugnayan sa kababalagan. Kumbaga, isa ako sa mga taong to see is to believe. Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Ruby
at nais ko lang pong ibahagi ang aking maikling kwento at karanasan. Lumaki akong hindi naniniwala sa mga aswang, engkanto o kung ano pa mang nilalang na pag-aakala ko pa dati sa mga kwento lang umiiral at sa mga palabas. Gayon pa man, meron akong dalawang karanasan na nagpakumbinsi sa akin, Sir Alex, na may mga bagay talaga sa mundo na mahirap ipaliwanag at walang tiyak na kasagutan. Nangyari ito taong 2000 kung kailan college ako. Yung nilalakaran kong maliit na kalsada papasok sa amin, pauwi, ay marami pong mga puno ng balite at akasya. Puro bakanting lote kaya naman sobrang tahimik talaga. Mayroon akong subject, sir, na 5:00 pasado o 5:30 ng hapon mag-uumpisa. Kaya naman gabi na nakakauwi sa amin. Mga 7:00 ganyan o kung minsan 8:00 pa. Wala namang problema sapagkat meron naman pong jeep sa amin na masasakyan. Unang karanasan ay ganito po ang nangyari. Nag-away kami ng aking kasintahan noon kung kaya malayo ang aking iniisip. Nakarating kasi sa akin ang balita na meron daw pong ibang nililigawan ng aking nobyo. Ako na nagpakatino, buo ang tiwala, niloko lang ng ganun kung kaya nasaktan din po talaga. So 7:00 pasado noon habang naglalakad pa uwi sa amin. Huminto muna ako sa isang upuan ilalim ng puno ng kaimito na malapit din sa puno ng balite na mayroong napakayabong na dahon at mga ugat. Hindi naman po nakakatakot sa bandang iyon dahil sa unahan ay meron pong bahay na maliit at meron din pong ilaw. Gusto ko kasing umiyak muna sa upuan, iubos ang luha upang pagdating sa bahay hindi mahalata ni nanay. Pupunasan na lang at maghihilamos okay na. So habang nandudoon ay nakatanaw lang po ako sa malayo. At dahil napakaliwanag ng buwan noon, napatingala ako sa ibabaw ng puno ng balite kasi natatakpan konti ng mga dahon. Ilang sandali noon, meron po akong napansin doon na kulay itim na parang anino lamang, Sir Alex, na figura. Malaki at parang gumagalaw ng dahan-dahan. Sa pag-aakalang ibon lamang ito kasi marami talagang ibon sa lugar namin, pinagmamasdan ko lang siya habang tumutulo ang aking luha. Nang ilang sandali pa, napansin kong bigla na lang nagkakaroon ng parang hugis mata, kulay pula, na mas malaki pa sa mata ng kalabaw at nagbabaga kung kaya nagulat talaga ako. Hindi makagalaw sa tindi ng takot. Kasi dahan-dahan po na nagpopormang malaking tao, Sir Alex. Napagtanto kong isa itong higante na mayroong sobrang kapal na buhok na inakala ko pang mga dahon lang ng balite. Nakatingin siya sa akin kaya walang kung ano-ano sa tindi ng aking pakiramdam na hilakbot. Pumaripas ako ng takbo pa uwi sa amin hanggang makarating sa bahay. Ayoko sanang sabihin sa aking mga magulang kaso nanginginig talaga ang aking katawan at napansin din ni nanay na ako'y namumutla noon. Imbis na konti lang ang luha, dumami dahil sa aking nakita. Matapos ang pangyayari na yun, sir, nilagnat ako kung kaya nagpunta kami ni nanay sa isang manghihilot. Nireto kami sa isang manggagamot at pagdating doon, ayon dito, ang nakita ko raw ay isang engkanto na kung tawagin ay mantiw. Wala naman daw masamang balak sa akin kundi sadyang nagpapakita lang daw talaga ang mga ito kung minsan sa mga taong nais nilang pakitaan, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Matapos noon, gumaling naman po ako. Ngunit dahil sa karanasan na yun, nagpapasundo na ako sa aking nanay o kaya kay tatay kapag uuwi na ng gabi. Ayoko nang dumaan sa may puno ng balete. Ayoko nang makita ang engkanto na kung tawagin ay mantiw.
Mapagpalang araw sa inyo, Sir Alex. Ako si Sassel. Ibabahagi ko lang itong aking karanasan na talaga namang nakakatakot. Nakatira kami sa isang baryong tahimik. Ang bahay namin ay pang-probinsya, bungalow type na maraming malalaking bintana na nakabukas lang mula umaga hanggang gabi at kung minsan ay hinahayaan pa magdamag ang sa may sala upang labas-pasok ang hangin sa loob. Wala naman pong problema yon kahit na nakabukas lang sapagkat meron naman po itong grill sa labas. Meron kaming kapitbahay sir na buntis, kaibigan ng aking nanay na si Tita Ninya. Kung hindi ako nagkakamali, mga 4 o 5 buwan yung kanyang pagdadalang tao nung time na yon. Ang kasama niya lagi sa kanilang bahay ay ang kapatid na babaeng nasa 10 taong gulang pa lamang sapagkat lingguhan umuuwi ang mister nito dahil sa trabaho. Kaya kapag nababagot ito sa kanila, kung minsan sa amin sila tumatambay nakikipagkwentuhan kay nanay. Matatanaw lang po yung bahay nila kasi medyo elevated po yung lugar namin. Nasa taas kami, sa baba naman konti ang sa kanila. Yung bakod nila ay kawayan, nakapalibot sa bahay pero makikita ang tao sa loob buhat ng mababa lang ito. Kaya malalaman namin kung may tao sa kanila o may bisita sapagkat kitang-kita. Isang hapon 3:00 pasado, ayon sa kapitbahay naming buntis ay nakahiga siya noon sa kwarto at nag-iisa lang buhat ng umuwi yung kapatid niya. Ako naman ay humihigop ng sikwate sa sala ng aming bahay at kumakain ng kakanin na dala ni Tiyo. Habang nakatanaw sa labas, maya-maya pa ay may napansin akong matandang babae na nakasuot ng kulay itim. As in balot na balot ang katawan nito ng pagkaitim-itim tapos nakabalabal. Sa umpisa ay nakatayo lamang ito sa bungad ng gate nila Tia na para bang may hinahanap sa loob ngunit napansin ko lang na hindi ito nagtatawag. Pinagmamasdan ko lang siya sir kasi kako bisita ni Tita Ninya. Ilang sandali lang, siguro 1 o 2 kurap ng aking mata. Nagtaka na lamang ako kasi nasa loob na ng bakuran nila Tia yung matanda. Naglalakad ito at parang may tinitignan sa bawat bintana ng bahay doon. Hanggang sa hindi ko na napansin kung asa na, pero sa isip-isip ko noon ay baka pinapasok na ni Tita. Nang maya-maya ay nakikita ko naman siya na parang may sinisilip sa bintana. Naglakad ng dahan-dahan pagkatapos ay umikot sa bahay. Ang sumunod na nangyari, nakapagbigay atensyon sa amin. Nagulat ako sir kasi nasa bubong na ito ng bahay nila Tia sa may kusina banda na parang nakadapa. Alam ko na yun din yung matandang iyon dahil nakikita ko ang damit nitong kulay itim at gumagalaw pa na parang iniihip ng hangin. Natakot ako hindi sa usaping aswang kundi iniisip ko noon na baka magnanakaw kaya balot na balot ang katawan ng itim na kasuotan. Dali-dali kong tinawag sina mama at ang aking tiyuhin tapos sabay turo sa matanda sa bubungan. Ang ginawa ni Tiyo, sinigawan niya ito. Anong ginagawa mo dyan? Lumingon sa direksyon namin ang matanda tapos dahan-dahan na gumapang papunta sa likurang bahagi kung saan hindi naabot ng aming paningin. So, dali-dali na naming pinuntahan ang kapitbahay sir na kaibigan ni mama. Pagdating doon, sa bungad ng kanilang gate laking pagtataka namin dahil nakasarado naman po ito. Hala, saan dumaan yung matanda? Tignan niyo oh, sirang-sira ng mga bulaklak ni Tita. Tinawag ni mama ang buntis. Ninya, okay ka lang ba dyan? Buksan mo muna ang gate. Lumabas naman kaagad si Tita sir, pero namumutla at sapu-sapu nito ang kanyang tiyan dahil sobrang sakit daw. Inausap ito ni mama at tinanong tungkol doon sa nakita naming matandang babae na nakasuot ng kulay itim kung kilala niya ba ito at kung bakit nasa bubong. Nagulat ang buntis sir kasi
wala naman daw siyang ibang kasama sa bahay o kaya'y pinatuloy na bisita. At eto pa, nangilabot kaming lahat sa kanyang sinabi sapagkat ayon sa kanya, kanina pa raw merong tumitiktik o tinig ng tiktik na mahina paikot-ikot sa kanilang bahay. Imagine nyo na lang, may araw pa po yun. Hindi niya naman inisipan ng masama ang naririnig na tinig kasi nga hapon pa lang nun may araw pa at maliwanag talaga ang kapaligiran. Ang hindi niya namamalayan, inaaswang na pala siya. Napa-sign of the cross na lamang ang buntis sir kasi hinanap ni Tiyo yung matanda ngunit wala naman po kaming nakita. Nasa di maipaliwanag na dahilan ay bigla na lamang po itong naglaho. Sinilip rin ni Tiyo yung pinagpwestuhan ng matanda na yon sa bubong ngunit wala na rin po roon. Nakakapagtaka talaga kung saan ito nagkubli at papaano nakapasok nang hindi man lang binuksan ang gate. Maaaring lumipad ito o kaya'y lumutang na hindi ko lang napansin. Ang bakas na lamang na naiwan doon ay mga sirang damo at halaman ni tita na halatang inapakan. Nang dahil sa pangyayari na yun Sir Alex, umuwi muna ang buntis sa mga magulang nito at tinawagan ang asawa na sunduin na lamang kapag uuwi na. Sa huling bahagi ay wala naman pong nangyaring masama sapagkat nakapanganak naman po si Tita Ninya o nailuwal ang kanyang anak ng walang problema. Pero sabi nila mama, kung hindi ko raw nakita o napansin yung aswang na yon, maaaring nung time na yon ay nakunan na si Tia. Subalit na pornada ang masamang balak sa buntis dahil sinigawan ito ni Tiyo at agad namang pinuntahan. Nang dahil sa pangyayari, nasabi na lamang namin na ang mga aswang pala ay hindi lang umaatake ng gabi. Meron ding lumalabas. Naghahanap ng mabibiktima kahit na may araw pa. Kaya sa mga buntis nating tagapakinig, ang masasabi ko na lamang, lagi po kayong mag-iingat lalo na kapag madalas kayong naiiwan sa bahay na nag-iisa, lalo na yung mga nakatira sa lugar na kung saan walang malapit na kapitbahay. Hindi natin alam. Meron na palang nag-aabang o nakasunod sa iyo na isang aswang. Ang mundo ngating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex, magandang gabi. At ngayon ay madako naman po tayo sa ating membership shoutouts mga kaibigan. Binabati ko unang-una si Madam Lavi Del Rina 39 months member na. Kay Cheng's Channel na 9 months member na, no? Kay Conrado Barcenas 6 months. Kay LCD Acosta na 40 months member na. Rosarie Jayarante 1 month. Kay Story Hikes of Totski 28 months member na. Kay Mike 25. Kay Patrick Tahulosa 3 months member na rin, no? Kay Hera Caraikle 13 months. Kay Esmeralda Jucares na 6 months member na. Rose Kim 10 months. Kay Jeffrey Bunyad na 17 months member na, no? At syempre kay Jonizel Alviola 19 months. Kay Jim Semilia 23 months member na. Luis Elmido 19. Last but not the least, kay Madam Christine Olzo na 43 months member na, no? Ayan, maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik sa ating programa mga kaibigan ko. Mula noon hanggang ngayon, nandidiyan pa rin po kayo nakasubaybay at nakasuporta sa ating programa. Kaya taos puso po ang inyong lingkod na
nagpapasalamat. At syempre sa mga commentators natin, last update na nag-comment sa ating mga videos, no? Binabati ko unang-una si Miyama Drona. Ayan, no skip ads daw siya. Maraming salamat po. Kay Hazel Fiesta, kay Arlene Cools Besa, Anika Mishka, kay Elmer Vergara, kay Leslie, kay Tiger Lily, kay Rancid Horror Stories pala, kay Jesly Lapore, kay Marjorie Quinto, kay So Mendoza, kay Maugdang Rubilyar, no? Kay Iram, kay Mary Asilar, kay Mark De La Cruz. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Kay Lady Sparrow Taurus, ayan, maraming salamat po sa iyo. Kay German Marasigan, kay Ramonita Verdugo. At syempre yung mga nag-comment sa ating video sa SMCE compilation, no? Kay Jimwell Joshua Magdaong, kay Ma'am Christy Harm, no? Kay Melanie Kimpan Alvero, Susan Oberasher, kay Rose Olalia syempre, no? At kay Ma'am Gina Kalunod, ayan, maraming salamat sa stories, ma'am. At saka pala sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating programa, no, na SMCE compilation, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe na rin po at para maganahan naman po tayo na mag-upload lagi ng tag 3 to 5 hours na mga stories doon. Ayan. At sa lahat ng mga silent listeners ay welcome po kayo sa ating channel. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bago at nakakasabik nating mga kwento. Muli mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.